Umaga po sa ating lahat. Unang-una ay isang ipinagpapasalamat po ng inyong lingkod na naging bahagi ako, nabigyan ng pagkakataon maging bahagi ng napakagandang produksyong ito na hinihinala kung hindi man siya magiging kung hindi man siya magiging malaking produksyon at tatanyag ng produksyon ng Balay Manila, ay magiging isa ito sa tunay na talagang may pagmamalaki at magtatagal na itatanghal sa maraming panahon. Nag-umpisa lamang kaya nabanggit ni Ms. Lisa kanina, nabanggit na niya na nagvoluntaryo naman po talaga ako na maging na makatulong sa pagsasagawa ng produksyon ito. At ang totoo, noong Enero lamang, naalala ko, ay nagkukwentuhan pa lang kami, ilang sesyon na nagkwentuhan kami, kasama si Jerry at si Martin, ng istorya ng Florante at Laura. You see, Florante at Laura is a required reading in our Philippine educational system. Lahat tayo na nagdaan sa high school ay nagbasa ng Florante at Laura. Ang problema lamang siguro, hindi masyadong napagtutuon ng pansin talaga kung tungkol ba saan at ano ba ang istorya at ano ba ang sinasabing napakahalaga ng akdang ito ni Francisco Balagtas na influential sa mga manunulat, kabilang na si Jose Rizal. Opo, si Jose Rizal mismo ang dumakila kay Francisco Balagtas. At kaya sa Noli Me Tangere, kung maaalaala natin, ang ilang mga verso ni Balagtas ay ginagamit na epigraph ng mga kabanata sa Noli Me Tangere. At kaya dapat at mahalagang malaman talaga ng mga Filipino kung tungkol nga ba ito saan. At ang nakakaligtaan ay yung higit na malalim na filosofiya sa likod ng kwento. Ang laging naalala lang, nagmamahalan si Florante at si Laura. Pero ang totoo, may malaking filosofiya sa likod ng kwento. At yun yung higit na dapat na mapagtuon ng pansin. At ako'y naniniwala na sa produksyon ito ngayon, makikita natin yung ganong ugnayan ng kamalayan, lipunan ng panahon ni Balagtas at kung papaano ang gayong mga relasyon ay umiiral pa rin hanggang sa ating panahon. At kaya nga madalas sinasabi ko sa aking mga lecture at ilang mga sinusulat, si Balagtas ang unang global writer na Filipino. Sapagkat, oo, pinroblema niya ang sitwasyon ng Pilipinas sa kanyang panahon. Pero, higit sa lahat, pinroblema niya ang problema ng sangkatauhan. At kaya, sa daigdig ng Albania, na makikita natin sa entabladong ito, na may magandang disenyo ng entablado at isasayaw ng mahuhusay na ballet dancers ng Balay Manila, makikita natin ang daigdig ng Albania at kung paano kinakatawan dito ang mga tagisan ng mabuti't masama, ang mga tagisan ng katotohanan at kasinungalingan, ang mga tagisan ng lahat ng mga pagsisikap na maitaguyod ng mabuti at yung pagsisikap at kontra dun sa pagsisikap na maitaguyod yung masama. At kaya napakahalaga at hinihinala ko nga ang pagtatanghal na ito ng Florante at Laura bilang isang balay ay isang dakilang pagtatanghal na magtatagal at maaalaala sa maraming henerasyon ng mga Filipino. At kung sakali na talagang dadalhin ito, ang pagtatanghal na ito sa ibang panig ng mundo, makikilala higit sa lahat ang isang Francisco Balagtas na Filipino na sa kanyang panahon noong ika-19 na siglo ay nag-isip na ng mahahalagang bagay na naghahain sa kasangkatauhan ng paraan upang masolusyonan ang maraming krisis ng mundo. Maraming salamat po at
Magandang umaga. Maraming salamat, Dr. Corazon.